Isang magandang umaga po, Baliwag Alliance Church. Good morning po sa ating lahat. Bago po tayo magpatuloy, gusto ko lang i-remind sa lahat, para sa lahat ng mga kabataan, kids, taas nga kamay ng mga kids. Ayun. Ayan, kids, listen mga bata. Hindi kayo tatayo after ng praise and worship. Okay? Tatayo kayo, punta ng Sunday school, after ng choir. Kailangan nyong marinig muna yung magandang boses ng mga choir bago kayo tumayo, pumunta sa likod. Okay? Okay. Once again, good morning po sa ating lahat. Batiin po muna natin ng good morning ang ating mga katabi sa umagang ito. Sa araw po na ito ay atin pong sineselebrate yung ating Friendship Sunday. Lahat po ba nagdala ng kanilang mga kaibigan? Ayun, marami-rami din yung nagdala ng mga friends. Alam nyo, ako man din po, ay gusto ko rin po sanang magdala ng kaibigan dito. Kaso, hindi na po kaibigan ang tingin ko sa kanya eh. Kaya, hindi na ako nagdala. So anyway, today is Sunday. At bukas Monday na agad. Noong nakaraang araw lang, Friday. Ngayon, Monday na naman. Nakakapagod na, di ba? Minsan, lalo na pag nagtatrabaho ka, maisip mo talaga nakakapagod. Pero alam niyo, mayroong nagsabi sa isang quotation. Ang sabi niya, wag na wag kang mapapagod sa iyong buhay. Wag na wag kang mapapagod sa iyong buhay. Maraming tao ang kinuha ng maaga. Kung pagod ka sa iyong trabaho, isipin mo yung mga taong walang trabaho. Yung mga taong nasa ospital, yung mga taong pinapangarap ang buhay natin ngayon. Kaya dapat ipagpasalamat natin sa Diyos kung ano man ang meron tayo sa buhay natin. Sa araw po na ito, ating pasalamatan ng Diyos, ating purihin ang ating Diyos, inaanyayahan ko po ang bawat isa, tayo po ay tumayo para sa pagbasa ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos na ating babasahin sa umagang ito ay matatagpuan sa Psalm 100. Tinihiling ko po sa bawat isa na sabay-sabay po nating basahin ang salita ng Diyos sa umagang ito. Psalm 100. Shout for joy to the Lord, all the earth. Worship the Lord with gladness. Come before Him with joyful songs. Know that the Lord is God. It is He who made us, and we are His. We are His people, the sheep of His pasture. Enter His gates with thanksgiving and His courts with praise. Give thanks to Him and praise His name. For the Lord is good and His love endures forever. His faithfulness continues through all generations. Tayong lahat ay yumuko. Tayo po ay magpasalamat sa Panginoon. O aming dakilang Diyos Ama, kaming lahat ay nandirito ngayon. Nagpapakumbaba, nagpapasalamat po sa inyong kadakilaan at inyong kabutihan sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat sa inyong pag-iingat na ang lahat po ay makarating dito ng ligtas at maluwalhati. Ipinagpapasalamat din po namin yung buong linggo na inyo kaming sinamahan sa aming trabaho, sa aming pag-aaral, sa lahat po ng bagay na aming ginawa this week. Alam po namin bilang mga tao, kami ay dumarating na nauubos yung aming mga pasensya. Kaya ipinagpapasalamat namin yung inyo pong pangungusap sa amin sa tuwing kami ay nagbabago ang aming mga mood at nagiging dahilan kami ng pagkastumble ng ibang tao. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong pong patuloy na paggabay sa bawat isa. Gayon din, alam po namin na marami sa amin ngayon ang may nararamdaman sa kanilang katawan. Alam po namin na yung mga gamot, mga doktor, kaya po kaming pagalingin. Pero mas naniniwala kami, Panginoon, na mas magiging effective ang lahat ng ito kung sasamahan po namin ng prayer kapag kami po ay naniwala sa inyo. Maraming salamat din, Panginoon, sa patuloy po ninyong pagkilos, especially doon sa aming mga prayers. Alam niyo po, alam po namin na
marami kaming hinihiling sa inyo, mga bagay ni nanais ng aming mga puso. Pero ang aming hiling, Panginoon, huwag niyo po sanang ipagkaloob sa amin ang mga bagay na ito, kung ang mga bagay na ito ay maghahadlang lang po sa aming relasyon sa inyo, o ang mga bagay na ito ay hindi po namin ikakabuti. Sa umagang ito, hindi po lingid sa inyo, nakikita po ninyo ang lahat ng bagay. Nilalaman ng aming mga puso, nilalaman ng aming mga isip, wala kaming maitatago sa inyo. Inaamin namin, Panginoon, na lahat kami ay patuloy na nakakagawa ng mga bagay na hindi po ninyo kinakalugod. Kaya aming hiling, linisin niyo po ang puso ng bawat isa upang sa araw po na ito ay masamba po namin kayo nang walang iniisip na kung ano man. Maging yung aming mga problema, alam po namin kapag amin pong inialay ito sa inyo, ang lahat ng bagay ay magiging magaan. Naway kayo po ang mapapurihan sa umagang ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Tayo po ay magawitan, tayo po ay pangungunahan ng music team. Magandang umaga, Baliwag Alliance Church! Happy Friendship Sunday po sa bawat isa. Handa na po ba tayong umawit para sa Panginoon? Amen. Pero bago po yan, batiin po muna natin ang ating mga katabi at sabihin na, blessing ka sa buhay ko. Sabi po sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Awitin po natin ang Nothing is Impossible.
can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing's impossible through you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe, I believe, I believe in you.
all creating one, God Almighty. Through your Holy Spirit, conceiving Christ the Son, Jesus our Savior. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus. Judge and our defender, suffered and crucified. Forgiveness is in you. Through your Holy Spirit, you rose in glorious life, forever seated high. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus. Believe in you. I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus. I believe in you. I believe in resurrection, I believe in comes again, I believe in saints comes in, I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus. I believe in life eternal, I believe in the virgin birth, I believe in the saints' communion, and in your holy church. I believe in the resurrection, when Jesus comes again, for I believe in the name of Jesus, for I believe in the name of Jesus.
Panginoon, sa araw-araw, sa lahat ng biyaya. Sa inyo namin ibinabalik ang lahat ng papuri at pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Makakaupo po muna tayong lahat dahil sa umagang ito, hindi po natin papalagpasin yung isang opportunity para awitan ng Panginoon sa pamamagitan po ng BAC Choir, Here I Am, Lord.
Tayo pong lahat ay tumayo. Ang ating pong pag-aaral sa umagang ito ay ating pong babasahin sa Romans chapter 5, verse 6 hanggang 11. For when we were still without strength, in due time, Christ died for the ungodly. For scarcely for a righteous man will one die, yet perhaps for a good man someone would even dare to die. But God demonstrates His own love towards us, in that while we were still sinners, Christ died for us. Much more then, having now been justified by His blood, we shall be saved from wrath through Him. For if when we were enemies, we were reconciled to God through the death of His Son, much more, having been reconciled, we shall be saved by His life. And not only that, but we also rejoice in God through our Lord Jesus Christ, through whom we have now received the reconciliation. Pagpalain po tayo sa pagbasa ng salita ng Diyos. Maaari na po tayong umupo. Para sa salita ng Diyos, Pastor I.D. Angeles. Salamat sa Panginoon sa araw na ito at nagpapasalamat din tayo sa ating mga bisita. Ngayon po yung araw na kung saan tinaguri ang Friendship Sunday. Ang tawag ay Linggo ng mga kaibigan dahil nais po naming dalhin at nais po naming imbitahan ang mga kaibigan ng mga members ng church. Kaya po kung mapapansin ninyo, kayo po ay inimbitahan dito dahil nais namin kayong makasama kahit ilang minuto lang o oras, 1.5 hour from 9 o'clock to 10:30 just to spend time with you at higit sa lahat, maging daan ito upang ang makapagbigay tayo ng panahon sa Panginoon. Kaya po, meron kayong mga kaibigan na inimbitahan kayo, yung mga kaibigan po na yan ay mga members sa church dahil nais po namin kayo na makarinig ng salita ng Diyos and we would like to spend time with you worshiping the Lord together. Ito po ang purpose o yung layunin bakit natin tinawag itong Friendship Sunday para bigyan talaga ng parangal yung mga kaibigan na nais naming makasalo, maging bahagi sa pagsamba ngayon. Yung ating pong pag-aaral ngayon ay patungkol doon sa pagre-reconcile. Kaya po ang title ng ating pag-aaral ngayon ay Reconcile. At ito hinango mula sa libro ng Roma, chapter 5, starting from verse 6 at mag-i-end sa verse 11. Pag sinabi po nating reconcile, ito ay pakikipag-ugnayan, pakikipagkasundo. At dahil ito'y pagkakasundo, ibig sabihin mayroon talagang hidwaan o mayroong alitan o marahil tampuhan, kaya kailangan ng reconciliation. Kaya po ang salitang reconcile, magsisimula ito doon sa, ang simula po nito ay doon sa alitan o hindi maayos na pakikipag-ugnayan, kaya kailangan ng pagkakasundo, reconciliation. At bakit nga po natin tinawag itong reconciliation? Dahil magmula sa umpisa pa lamang, ang ating relasyon sa Diyos ay mayroon na talagang problema. Mayroon tayong gap or puwang mula sa atin patungo sa Diyos. At ito po'y makatotohanan dahil magmula pa lang sa umpisa ng Biblia, sa pamagitan ng kasalanan ni Adan at ni Eva, nagkaroon na ng puwang ang Diyos at ang tao. Naalala ko po ang kwento ng dalawang magkapatid na lalaki. Ang pangalan nila ay si Pedro at si Juan. Si Pedro at si Juan ay 1 taon lang ang pagitan. 8 taon si Pedro, 9 na taon naman si Juan. Sila ay nag-away sa panahon na kung saan sila ay maghahapunan. At sa kanilang pag-aaway, karaniwan naman sa mga lalaki na mga anak, pag nag-away ay brutal. Dumating sa punto na maging yung kutsara, nagbabatuhan sila. Kaya dumating si Mami Tess. Si Mami, ang kanilang nanay, ay nabugnot, nag-init ang ulo. Bakit sa hapunan, sa hapagkainan, kayo ay nag-aaway?
Tumigil sila, sandaling tumahimik. Pagtalikod ni Mami Tess, binato naman ni Bunso, ni Pedro, si Juan ng tinidor. Lalong nag-init ang ulo ni Mami Tess. At kinuha sila at dinala sila sa upuan sa kanilang dining. At nung sila ay nakaupo na, sabi niyang nanay niya, ang ni Mami Tess, kay Pedro at kay Juan, sa gitna ng kanilang pagtatalo, mga anak, ngayong gabi na, matutulog na lang tayo. Gusto nyo ba na pag may namatay sa inyo ngayong gabi, magkaaway kayo? Gusto nyo ba na kung tayo'y mamamatay ngayong gabi o isa man sa inyo may mamatay? Gusto nyo ba magkaaway kayo? Magbati na kayo, magpatawaran kayo. Ang sabi ng panganay, si Juan na 9 years old, sa kanyang kapatid na si Pedro na ng bato ng tinidor, Mami Tess, Mami, sige, pinapatawad ko na siya ngayon. Pinapatawad ko na at ayokong mamatay ng may kagalit. Pero, pagbukas, buhay pa kami pareho, maghanda siya. Reconciliation with condition. Tayo po'y naririto upang maunawaan natin na mayroong puwang, may gap, may chasm sa pagitan ng tao at ng Diyos at wala tayong kakayahan upang makapag-reconcile sa Diyos kung hindi dahil kay Kristo. Tayo po muna ay sandaling yumuko at tayo ay manalangin. Maraming salamat, Panginoon, dahil kayo ay nasa aming kalagitnaan. Maraming salamat kung hindi dahil sa inyo, baliwala ang lahat ng aming ginagawa, yung aming pong worship, yung aming pong awitan, lahat ng aming pong pagpunta dito, mawawala ng kabuluhan kung hindi dahil sa inyo. Kaya muli kaming lumalapit at hinihiling sa pamagitan po ng presensya ng banal na Espiritu sa amin ngayon, aming dalangin na buksan ninyo ang aming puso't isipan upang maunawaan namin ang inyong mga salita. Sa inyo namin ipinagkakatiwala ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Reconciled. Romans chapter 5 verses 6 to 11. Maganda po ito sa English pero para po sa atin na mas mauunawaan natin kung ito ay tatranslate natin sa Tagalog. Kung kayo po ay mayroong Tagalog na Biblia, maganda po na ito ay inyong i-highlight o lagyan man lang ng guhit upang makita natin yung halaga ng mga itinuturo ng salita ng Diyos, lalo na sa pag-aaral natin ngayon. Sabi sa Tagalog, babasahin ko lang po sa magandang balita, sapagkat noong tayo'y mahihina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Mahirap mangyaring ialay ninuman ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid kahit na maaring may mangas na gumawa nito alang-alang sa isang taong mabuti. Verse 8, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nang tayo'y makasalanan pa. Kaya't sa pamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala at tiyak na maliligtas. Nang tayo'y makasalanan pa, maliligtas tayo sa puot ng Diyos. Verse 10, dati, tayo'y mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. Verse 11, hindi lamang iyan. Tayo'y nagagalak at nagpupuri sa Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo sapagkat dahil sa Kanya ay tinanggap tayo bilang mga kaibigan ng Diyos. Kung titingnan po natin, yung mga talatang ito ay nagpapakita ng ugnayan ng tao at ng Diyos sa pamagitan ni Kristo. Kaya po kung mayroong paraan para tayo ma-reconcile, ang tanging paraan ay si Kristo. Kaya kung titingnan po natin at hihimayin natin yung mga salita ng Diyos, sabi sa verse 6 sa English, you see, at just the right time, when we were still powerless, Christ died for the ungodly.
Dito natin makikita yung unang bahagi o unang paraan ng reconciliation. Ang unang prinsipyo upang tayo ma-reconcile is to believe and to find hope in Christ. We need to learn to find hope in Christ. Ang totoo po sa atin, sa lahat ng ating mga ginagawa natin yung mabuti. Pinipilit nating maging mabuti kahit ang mga paligid natin ay masama. Pinipilit nating umunawa sa kapwa. Pinipilit nating gantihan ng kabutihan ang kasamaang nangyayari sa atin. Ang totoo, pinipilit natin sa sarili nating kakayahan na maging mabuti. Taas nga po ang kamay ng lahat ng mga very good, mabubuting tao. Parang wala yatang mabuting tao dito ngayon. At dahil pinipilit nating mabuti, ito po yung hindi maganda. Ina-attribute natin ang kabutihang ito ay sapat na dahilan para tayo ay maligtas. Ulitin ko po dahil pinipilit natin ng maging mabuti, nagiging lisensya natin ito para sabihin natin, pwede akong maligtas. Kasi mabait naman ako. Kasi ginawa ko naman lahat ng mga kabutihan. Pero ang totoo po, ang sabi dito, we are still powerless. Walang kakayahan. Sa Tagalog, sa magandang balitang, sabi tayong lahat ay mahihina. Ano po yung pinapakita nito? Walang pag-asang makarating at maligtas tayo dahil tayong lahat ay makasalanan. We are powerless. Dahil tayo ay maruming basahan, walang kabutihan ang sapat para tayo'y maligtas. Kahit magpamigay tayo ng pera, kahit tayo'y kumandidato sa panahon katulad ngayon, at tayo'y kumamay ng maraming mga tao sa loob ng ating barangay, at tayo'y ngumiti, hindi sapat ang lahat ng kabutihang ito para makita natin na tayo'y pwedeng maligtas. Walang pag-asa sa pamagitan ng kabutihan. Walang pag-asa sa pamagitan ng pagiging mabuting katiwala sa atin. Walang pag-asa kahit magpamigay tayo ng pera. Walang pag-asa sa buhay na ito sa pamagitan natin. Ang pag-asa natin, our hope, is only in Christ. Kay Kristo lamang. Kung tayo ay magtitiwala kay Kristo, at kikilalanin na siya lang ang tanging paraan para tayo ma-reconcile sa Diyos. Kaya po mga kapatid, mahalaga na maunawaan natin kung hindi dahil kay Kristo, baliwala ang ating pagpapagal. Tanging kay Kristo lang. Marami na po sa atin mga kapatid ang pinilit naman na maging masama. Sa kabila ng ating kabutihan, naramdaman natin na tayo ay para bang ginagawa ng hindi maganda. At dahil po doon, gumaganti tayo. Ano po ang pakiramdam natin pag tayo ay nakaganti? Di po ba ang sarap ng feeling pag nakaganti? At dahil sa sarap ng feeling, ang gusto natin, hindi lang makaganti. Gusto natin ma-take advantage pa, masigit pa doon sa ating ginawa. Pero alam nyo, ang kasamaan na idinudulot nito ay yung kasalanan na nabubuo sa ating puso pag tayo ay gumaganti. Uulitin ko po, at sana wag po kayong masaktan sa aking sasabihin. Ang paghihiganti ay kasalanan. Ang paghihiganti ay kasalanan. Bakit po? Kasi nagsisimula ang paghihiganti sa ating puso. Ano ang laman ng puso para itulak tayong maghiganti? Pride. Ego. Pagiging makasarili. Ayaw natin na mayroong makaungo sa atin o maka-take advantage sa atin. Kaya lahat ng ito ay kasalanan na hindi natin kayang isalba ang ating sarili. At wala tayong magagawa kung hindi
umasa sa Panginoon na may kakayahang mag-akay sa atin mula dun sa pagkakalugmok natin sa kasalanan. Mga kapatid, ang ating puso ay puno ng pride. Kaya ayaw nating aminin na tayo ay puno ng pride dahil may pride nga tayo. Sa tingin ko po, kung paaaminin natin ng bawat isa kung sino may pride, walang magtataas ng kamay. Bakit? May pride nga po tayo eh. Ayaw nating aminin na may pride tayo, kaya ayaw nating magtaas. Pero dahil sinabi ko na itong bagay na ito, magtataas na tayo ng kamay kasi nakakahiya naman. Na aminin natin na may pride tayo. Sino po ang may pride? Taas ang kamay. Yan ang sinasabi ko, magtataas na tayo ngayon ng kamay. Kasi nakakahiya na masabing may pride tayo. Lahat po tayo ay may kasalanan. Walang sino man ang malinis sa atin. Wala tayong kakayahan na maiangat ang ating mga sarili mula sa pagkakalugmok sa kasalanan. Ang mahirap sa atin, alam na nating may kasalanan tayo, gumagawa pa tayo ng paraan sa sarili nating kakayahan para makaalis sa kasalanan. Mga kapatid, wala tayong kakayahan. Ang tanging kakayahan natin ay na kay Kristo. To find hope, in hopelessness, to find that hope, a small light of hope in Christ. Iyon ay yung magtiwala tayo. Tingnan po natin yung susunod na talata. Ang sabi sa verse 8, God demonstrates His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. At dahil nakakita tayo ng liwanag, ng pag-asa, na sa kabila ng ating kasalanan, pwede tayong makaahon sa pagkakalugmok natin, makikita natin na ginawa ito ng Diyos sa pagitan ng Kanyang pag-ibig. At dahil dito, makakatagpo tayo ng pag-ibig sa ating Panginoon. We will always find love in Christ. I have heard this story, itong storya na ito sa Amerika, na kung saan ang isang babae, 4 na beses na nag-asawa. At alam naman natin sa Amerika, legal ang divorce. 4 na beses siyang nag-asawa. At dahil 4 na beses siyang nag-asawa, ibig sabihin, 3 beses siyang nasaktan. Hindi na kontento sa kanyang asawa, kaya nag-divorce. At yung pang-4, ang kanyang nakatuluyan, ang nagtagal. Nung siya ay in-interview, dahil ito ay tungkol doon sa mga divorce, at in-interview siya, ang sinabi niya, doon sa una, pangalawa at pangatlo, pare-pareho, hindi niya naramdaman ang pagmamahal. Hindi niya naramdaman ang pagmamahal. Matanong ko lang po sa inyo, pwede ba tayong makisama sa isang tao na hindi natin mahal, pero tanggap natin? Yes. Tama po. Tama yung inyong sagot. Pwede nating pakisamahan ang ating office mate. Hindi natin mahal, pero tanggap natin kung sino siya. Pwede natin pakisamahan yung kapitbahay natin. Hindi natin siya mahal, pero tanggap natin siya. Yung asawa. Pwede kaya natin siyang maging asawa, hindi natin siya mahal, pero tanggap natin siya? Ang sagot ay, opo. Pwede natin siyang pakisamahan, pwede natin siyang maging asawa, kahit hindi natin siya mahal. Pero tanggap natin siya. Kaya lang, maraming mga tao ang hinahanap ay kaya pag hindi natin mahal, malaking issue kung magstay pa sa isang relasyon. Sa usapang mag-asawa, ito ay covenant. Hindi ito kontrata. Kaya may pinagkaibang contract sa covenant. The covenant is your promise not to men but to the Lord. A contract is a promise that makes it legal in behalf of all men. There's a big difference.
Ngayon, pagdating sa relasyon naman natin, hindi sa asawa, sa Diyos. Sa relasyon natin sa Diyos, hindi natin kayang mahalin ang Diyos sa sarili nating kakayahan. Kaya kailangan po nating hilingin sa panalangin, Panginoon, turuan ninyo akong mahalin ko kayo ng masigit sa mga tao sa paligid ko. Uulitin ko po, kailangan nating hilingin sa Panginoon kung gusto talaga natin na magkaroon ng malalim na relasyon sa Diyos, hilingin sa Kanya, Panginoon, hindi ko kaya kayong mahalin. Turuan ninyo ako na ang pagmamahal ko sa inyo ay masigit pa sa tao sa paligid ko. Kaya ang Diyos nagpakita, He demonstrated His own love for us. Sa anong paraan? Sa pagkamatay ni Kristo sa krus para sa atin. Diyos ang unang gumawa ng kanyang pagmamahal, pagpapakita nito sa atin. Isipin po natin, magmula doon sa kanina nating tinuturo na tayong lahat ay makasalanan, puno ng pride. Amen? Tingnan niyo po hanggang ngayon, kaunti pa lang umaamin na tayo ay puno ng pride. Lahat tayo puno ng pride. Dahil tayo ay puno ng pride, wala tayong kakayahan. At ito ay ginawa ng Diyos upang isalba tayo mula sa pagkakalugmok sa kasalanan sa pamagitan ng pagkamatay ni Kristo. Mayroon ba sa ating deserve nito? Ang sagot, wala. Walang deserve ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Nobody deserves God's demonstration of love. No one. Dahil lahat tayo ay puno ng pride. Lahat tayo'y maduming basahan. Alam niyo po mga kapatid, maging ang mga pastor, hindi natin masasabing masigit na banal kaysa sa atin. Sa mata ng Diyos, lahat po tayo ay pantay-pantay lamang. Ang mga officer ng church, ang mga leader ng ating mga iba't ibang ministry, lahat tayo ay pantay-pantay. Pero ang mahalaga nito mga kapatid, yung panalangin sa puso natin, hilingin natin, Panginoon, sa aking karumihan, nasaktan ako, iniwanan ako, naramdaman ko na at naranasan ko na yung rejection. Naranasan ko na lahat ng pagkaiwan, lahat ng pait sa buhay. Nais kong mahalin kayo at sa inyo matagpuan yung pagmamahal na yun na hindi ko kayo ikakahiya sa harap ng mga taong umiwan sa akin. Find that love in Christ. Hindi natin yung matatagpuan sa tao. Hindi rin natin yung matatagpuan sa mga pagkain. Ang sabi nila, pagka ikaw ay heartbroken, ikain mo lang. Hindi po. Kahit anong kainin ninyong pagkain, yung pait hindi mawawala. Siguro malilimutan. Kasi habang kumakain ka ng lechon, hina-high blood ka na eh. Talaga malilimutan mo na yung pait. Pero pagka nag-normal na ang blood pressure, nandun pa rin. Ang sabi nila, pag ikaw daw ay heartbroken, iinom mo lang yan. Uminom ka ng uminom, hindi matatanggal ang problema. How can you resolve that problem? You find that love in Christ. Dahil ang Diyos ang nagpakita ng kanyang pagmamahal sa atin. Mga kapatid, kailangan nating tanggapin na tayo'y puno ng pride at kailangan natin ng Panginoon. Kailangan natin tanggapin sa ating isipan, hindi natin kayang isalba ang ating mga sarili. Huwag nating pilitin na gumawa ng kabutihan para lamang makita natin ang ibang mga tao na piplease natin. Hindi natin kailangan ipakita yung ating kabutihan para lamang masabi ng ibang mga tao, mabait tayo. Kailangan nating aminin na kailangan natin ang Diyos. Kailangan natin si Kristo. Ito po ang mensahe ng Panginoon. Kailangan natin siya, pero kailangan nating aminin. Huwag natin pairalin ang ating pride. Ang pangatlong katotohanan, nandun sa verse 10. Ang sabi doon, while we were God's enemies, kalaban, kaaway ng Diyos, we were reconciled to Him through the death of His Son. Tayo ay nakapagkasundo kay Kristo sa pamagitan ng kamatayan sa krus. Through the death of His Son, how much more, having been reconciled, shall we be saved through His life? Shall we be saved? Tayo ay maligtas sa pamagitan ng kaninong buhay? Hindi sa atin.
through His life. Sa pamagitan ng buhay ni Kristo. So, paano tayo maliligtas? Paano tayo magkakaroon ng katiyakan na tayo ay mapupunta ng kalangitan? Paano tayo magkakaroon ng kaligtasan mula sa impyerno? Paano tayo maliligtas sa buhay na ito sa pamagitan ng kanyang buhay through His life? And therefore, we need to find that salvation in Christ. Mga kapatid, gusto ko pong sabihin, ang daming grupo ngayon, iba't ibang relihiyon na nagtuturo na relihiyon ng daan sa kaligtasan. Sumapi kayo sa relihiyong ganito, tayo'y maliligtas. Mapabilang kayo sa church na ito, kayo'y maliligtas. Sumunod kayo sa pastor na ito, sa propetang ito, sa taong ito, tayo'y maliligtas. Mga kapatid, walang relihiyon ang nagliligtas. Walang church na nagliligtas. Walang pastor na kayang magligtas ng kaluluwa. Si Kristo lamang ang may kakayahang makapagligtas. At kung hindi tayo magtitiwala at magpapasakop kay Kristo, walang kaligtasan sa mundong ito. Kung hindi tayo magpapakumbaba, aaminin na puno tayo ng pride na gusto nating iligtas yung sarili natin sa pagiging mabuting tao, kung hindi natin kayang aminin ito, walang kaligtasan sa mundong ito. Ang kaligtasan ay yung magpakumbaba tayo sa Panginoon at aminin na tayo ay puno ng pride. Aminin na tayo ay puno ng kasalanan. Tayo ay tumakbo at lumayo sa kasalanan. Ito lamang paraan upang tayo ay maligtas. Alam niyo po, marami akong kakilalang mayaman. Mayroon ako estudyante, ang sabi niya, Sir, pag-graduate ko ng college, dati po kasi 4 years na ng college. Pag-graduate ko ng college, ang goal ko, magkaroon na ako ng 5 million sa aking bank account. After ng college, sinat niya ako. At sabi niya, Sir, guess what? Sabi ko, milyonaryo ka na? Sabi niya, yes, sir. Na-fulfill ko na yung dream ko. Nakagraduate ng college, wala pang trabaho. Milyonaryo. Alam niyo yung chat ko sa kanya? Nagtanong ako, masaya ka ba na ikaw ay milyonaryo? Nagkaroon kami ng mahabang chat. Inaamin niya na masaya siya dahil ito yung dream niya. Pero dun sa pinaka-gist, yung pinakabuod ng aming chat, inamin niya sa akin, yung tunay naman talaga na kaligayahan sa puso, wala sa pera. Hindi ko po alam sa inyo, marahil merong milyonaryo dito, marahil meron din naman sa atin na wala talagang pera. Pero ito yung napatunayan ko. Wala sa mga bagay sa mundong ito ang kaligayahan sa puso. Wala. Marahil nagsasabi sa atin, maging girlfriend ko lang ito, maging boyfriend ko lang ito. Maligaya na ako. Pasensya na po, tabi-tabi lang, pero gusto ko kayong i-review. Walang kaligayahan sa mundong ibabaw, kundi kay Kristo. Marahil masaya tayo. Masaya tayong siya ang kasama natin. Ako po masaya na si Sister Grace, ang asawa ko. Masaya ako na mayroon akong 3 anak. Kahit yung bunso kong anak, sakit ng ulo namin. Masaya po ako na nandito ako sa Baliwag Alliance Church. Kahit marami akong mga kamag-anak na sakit din ang ulo ko. Masaya po ako na naglilingkod kay Lord. Pero ang pinakakaligayahan ko, hindi lahat ng mga taong nasa paligid ko, hindi sa ginagawa ko. Ang kaligayahan ko, na ang pangalan ko ay nakasulat sa aklat ng buhay sa langit dahil ako ay nakatagpo ng kaligtasan, hindi sa church, kay Kristo. Hindi po ako nagyayabang, pero ito yung kaligayahan ko. Kayo po ba kung masaya kayo, hindi nyo ba yan ipamamalita sa iba? Pag kayo'y pinagaling ng isang doktor, di ba ipamamalita ninyo, puntahan mo yung doktor na yun. Magaling yun. Pumunta ka sa ospital na to, mura lang. Pag meron kayo nakitang magandang balita, ipamamalita mo talaga. Ito po ang ginawa ni Kristo sa akin.
Binago niya yung buhay ko. At kaya kong sabihin, hindi ako ang nagbago, kundi si Kristo. May kaligayahan sa puso ko na hindi kayang ibigay ng pera, hindi kayang ibigay ng church, hindi kayang ibigay ng aking pamilya. May kaligayahan ako at iyon ay kaligtasan dahil ang pangalan ko nakasulat na sa aklat ng buhay. Alam niyo kung paano nangyari? Dahil tinanggap ko si Kristo sa puso ko. Nagpasakop ako at unti-unti niya akong binago. Hindi pa tapos ang buhay ko. May binabago pa si Lord, pero alam ko unti-unti niya akong binabago hanggang ngayon. Yun ang kaligayahan ko. Kahit wala akong pera, kahit mamatayan ako, kahit mawalan ako ng trabaho, yung kaligayahan na yon sapat na para kaya kong sabihin, gigising ako bukas, masaya ako, matutulog ako, kontento ako sa buhay. Bakit? Dahil na kay Kristo na ang buhay ko. Siya na ang kaligtasan ko. Pero mas masaya kung nandyan ang pamilya ko, mas masaya kung mayroon akong trabaho, mas masaya kung mayroon akong church. Pero ang tunay na kaligayahan ko, si Kristo sa puso ko. Mga kapatid, ayokong ma-miss natin ang mensaheng ito. Si Kristo ang tunay na kaligtasan. Hanapin natin yung kaligtasan, hindi sa church. Huwag sa tao, huwag sa pastor. Kay Kristo lamang. Wala nang iba. Yung panghuling talata, makikita natin sa verse 11. Not only is this so, but we also boast in God through our Lord Jesus Christ, through whom we have now received reconciliation. Tayo ay nakatanggap. We have received reconciliation. Pakikipag-ugnayan. We are reconciled. Pakikipagkasundo. Paano tayo nakapagkasundo? How did we get to be reconciled with God? Through Jesus Christ. Through our Lord Jesus Christ. At si Pablo na nagsulat nito, ginamit niyang salitang boast in God. Pinagmamalaki sa Diyos. Hindi pinagmamalaki sa atin. Ipinagmamalaki niya sa Diyos. Sino ang kanyang pinagmamalaki? He was reconciled with God through the Lord Jesus Christ. So kung mayroong paraan para tayo makapagkasundo sa kabila ng puno tayo ng pride, sa kabila na wala tayong pag-asa, sa magitan lamang ni Kristo, tayo'y makakapagkasundo sa Diyos. At alam niyo po ang benepisyo, pag tayo nakapagkasundo, if we get to be reconciled with God, ito po ang benepisyo. The benefit is eternal life. Buhay na walang hanggan. Ito ang mensahe ng Diyos. Kung ating tatanggapin yung kanyang handog sa atin, regalo, na tanggapin si Kristo sa puso natin, ang tunay na kahulugan nito at ang benepisyo, buhay na walang hanggan. John chapter 3 verse 16. God so loved the world. He gave His Son so that anyone who will believe in Him will never perish but will have eternal life. John chapter 1 verse 12. Yet to all who received Him, He gave the right to become the children of God. Ito ang mga pangako ng Diyos sa atin. At ito ay mangyayari kung tatanggapin natin yung pakikipagkasundo natin sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Walang ibang paraan. Si Kristo lamang ang paraan. Kung bakit tayo pinili ng Diyos na makarating sa lugar na ito para makarinig, hindi natin alam. Pero ang mensahe ay sigurado. Ito ang alam natin. Bakit sa dami ng tao, tayo yung napunta rito at makarinig nito? Hindi natin alam kung bakit nga ba tayo. Pero alam nating mahal tayo ng Diyos, kaya pinili niyang marinig ito. Ano ang dapat nating gawin? Tanggapin natin yung paanyaya na ito. Mga kapatid, ito ay sa atin. Pinili tayo na mag-reconcile sa Diyos dahil mayroon tayong dapat i-reconcile sa tao.
Mga kapatid, mayroon ba tayong galit sa puso ngayon? Mayroon bang tayong kagalit, kaaway, katampuhan? Let me propose, reconciliation is to be reconciled so we can also reconcile. Tayo ay ni-reconciled sa Diyos para makapag-reconcile sa ibang mga tao. Tayo ay ipinag-ugnay sa Diyos, tayo ay ipinagkasundo sa Diyos para tayo rin naman ay makipagkasundo sa tao. Si Jesus mismo ang nagsabi, tinanong siya, ilang beses ba tayong dapat magpatawad? Ilang beses ba tayong dapat magpatawad? Ang sabi ng Panginoong Jesus, 70 times 7. Kung bibilangin natin iyon, yung 70 times 7 ay 490 times. Sino na nasa atin nakapagbilang ng pagpapatawad at umabot na ng 400? Kasi pagkatapos ng 490, pwede na kayong magkimkim ng galit. Pag 491 na, pwede nyo nang sabihin, naka 490 na ako, pwede na ako magkimkim ng galit. Ang sinasabi ng Panginoong Hesus, hindi natin kailangan bilangin ang pagpapatawad. Ang kailangan natin makita sa kanyang sinabing mga number, mga bilang, kailangan nating makita na ang pagpapatawad ay kaugalian ng isang tunay na may relasyon sa Diyos. Learn to forgive. Mga kapatid, mayroong ipinapakita ang Diyos sa atin ngayon na tao na kailangan nating patawarin. Hindi ko po alam ang istorya ninyo at ang mensaheng ito ay hindi mula sa akin, mula sa Panginoon. We are reconciled to God to reconcile with other people. Magpatawad tayo. Ito ang paraan upang maunawaan natin ang ibig sabihin ng pakikipagkasundo sa Diyos. Ngayong umagang ito, isa pong invitation ang nais ko pong dalhin sa atin ngayon. Isang invitation sa puso natin. Marahil pagod na tayo sa buhay. Sa lahat ng ating mga ginagawa, nakita natin na parang wala na itong patutunguhan. Parang lahat ng ating mga ginagawa, hopeless, helpless. Ito yung invitasyon para sa atin na buksan natin ang ating puso sa Panginoon. Hindi ito isang magic na pag ginawa natin, lahat na lang ng bagay magbabago. Lahat na lang ng ating mga problema mawawala. Hindi ito isang magic na pagka ginalay natin ang buhay natin sa Panginoon, yayaman tayo at wala ng problema. Hindi ito magic. Ang katotohanan, pag ginawa natin at tayo nagpasakop sa Panginoon, mas lalong titindi ang pagsubok sa buhay. Mas maraming mga pagsubok na darating. Mas mabigat ang buhay. Kasi nagpasya tayong sumunod kay Kristo sa gitna ng mundong makasalanan. Pero ipagpapalit po ba natin yung mundong ito kaysa sa pagtitiwala sa Panginoon? Kaya ito po ay isang imbitasyon sa atin ngayon. Aking inihiling, buksan natin yung puso natin sa Panginoon. Pagkatiwala natin yung ating puso sa Kanya. Tayo pong lahat ay umuko, tayo manalangin. Akin pong inanyayahan ang ating music team para sa harapan. Ngayon pong umagang ito, habang nakapikit ang lahat, habang nakayuko, isang imbitasyon ang nais ko pong hilingin sa atin ngayon, personal na desisyon. Saan man kayo nakaupo ngayon, sino man ang inyong katabi, ito po ay isang desisyon na kailangan po nating ganapin ngayon sa harapan ng Panginoon. Ang desisyon na ialay ang ating buhay sa Kanya. Ang desisyon
na buksan yung puso natin para sa Kanya. Nais po ba natin itong gawin? Ang Panginoon ay nag-iintay sa atin at Kanyang sinabi sa Pahayag, Kapitulo 3, talatang 20, naririto ako, kumakatok sa pinto ng inyong puso, at ang sino mang magbukas nito, ako ay papasok at mananahan. Ito ang Kanyang pangako sa atin. Ito ang imbitasyon habang tayo ay nakayuko ngayon, habang tayo ay nakapikit. Nais ba nating buksan ang ating puso sa Panginoon? Nais ba natin siyang tanggapin? Papasukin sa ating puso bilang Panginoon at tagapagligtas? Mga kapatid, ngayon ang panahon ng pagdidesisyon. Kung nais po ninyong tanggapin ang Panginoon sa inyong puso, maaari po ba ninyong itaas ang inyong mga kamay at nais ko kayong ipanalangin? Amen. Pwede nyo na pong ibaba. Sa huling pagkakataon, kung nais po ninyong tanggapin si Jesus sa inyong puso, maaari po ba kayong tumayo sa inyong kinalalagyan at tayo po ay manalangin? Sumunod po kayo sa aking dalangin. Huwag po kayong mahiya. Hindi ito tungkol sa tao. Huwag kayong mahiya sa katabi ninyo. Huwag po kayong mahiya sa desisyon na gagawin ninyo. Ito ay between us and the Lord. Remember, when Christ was crucified on the cross, He did it publicly. Hindi niya ikinahiya na siya ay namatay, siya ay nalipusta, siya ay ipinahiya sa maraming mga tao. Hindi niya ikinahiya dahil ginawa niya yon para sa atin. Huwag nating ikahiya na tayo ay tatayo ngayon at tayo ay lalapit sa Panginoon, magpapakumbaba at tayo'y magsusuko ng ating buhay. Huwag nating ikahiya na tayo'y susunod sa Kanya. Ito ang desisyon ng ating buhay. Inanyayaan ko kayong manalangin. Sumunod kayo sa akin ng malakas. Sama-sama tayong manalangin. Panginoong Jesus, maraming salamat po sa inyong pagkamatay sa krus ng Kalbaryo. Aming inaamin ang lahat ng aming kasalanan at ito'y aming pinagsisisihan. Patawarin niyo po kami. Linisin niyo po kami. Hugasan niyo kami ng inyong banal na dugo. Aming binubuksan ang pintuan ng aming puso at kayo'y inaanyayahan upang pumasok at maghari. Tinatanggap namin kayo bilang Panginoon at tagapagligtas ng aming buhay. Ito ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Manatili po tayong nakayuko, manalangin po tayo. Sa inyo namin inilalagak ang puso na sa inyo ay nagbukas, buhay na handang magsuko ng kanilang mga sarili. Kayo, Panginoon, ng maluwalhati, ngayon at kailanman. Amen at amen. Atin pong awitin yung awit natin kanina, Christ is enough. Christ is my reward.
Ating pong awitin ang hymn of response. Tayo naman po ay dumako sa ating pagbibigay sa umagang ito. Sabi po sa Malachi 3:10, "Bring the whole tithes into the storehouse so that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord, and see if I will not throw open the floodgates of heaven that you have no room enough for it." Sa atin pong harapan, meron po tayong dalawang kahon. At dito po natin lalagay ang ating mga tithes and ating offering. Tayo po ay pwede nang magsimula.
pong lahat ay tumayo para po sa ating doxology. Tayo pong lahat ay pumikit, tayo may magpasalamat sa Panginoon. O aming Diyos Ama, nagpapasalamat po kaming lahat sa lahat ng biyaya na patuloy po naming tinatanggap hanggang ngayon. Alam po namin maraming pagkakataon na nakakagawa kami ng mga bagay na hindi nararapat sa inyong harapan. Pero nariyan kayo para pagpalain pa rin kaming lahat. Kaya sa umagang ito, aming hiling na inyo pong tanggapin ang aming mga alay. Ito po ay hindi ganoon kalaki, pero ito po ay nagmula sa aming mga puso. Kaya nawa ito'y magamit po ninyo para sa inyong kaluwalhatian dito sa lupa. Sa inyo po ang papuri at ang pasasalamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Maaari na po tayong umupo. Sa umaga pong ito, isang kaligayahan sa puso ng Baliwag Alliance Church na makasama po kayong lahat. Today, our attendance is, meron po tayong adult. Today, October 22, 2023, meron po tayong 146 na adult at 74 na children. That's a total of 220. Palakpakan po natin si Lord. At syempre, meron po tayong mga bisita sa umagang ito. Hindi po namin matukoy kung first time ba ito o second time o third time. Kung kayo po ay matawag, kung maaari po, tayo po ay tumayo para tayo po ay ma-acknowledge naman. Unahin na po natin si Rhea Sharil Peralta. Welcome. Sunod si Charles Henry Liwanag. Liwanag. Ramlem. Ayan, Ramlem, hello. Perla Salazar. Elron James Cruz. Amang. Amang po pangalan ito? Amang. Ayan. Si Amang Lambinisis. Oh. Arlinda. Ayan, Arlinda na lang. Sorry po, hindi ko mabasa yung apelyido. Arlinda, ayan. Ito po, galing po ito ng MI eh. Normina Pascual. Erin Ronduen. Andre De Vera. Nathan De Vera. Nasa Sunday School po ito eh. Reggie De Vera. Ayun. Cherry De Vera. Eugenia Arellano. Camille Dispo. Silver Dispo. Nasa Sunday School. Princess Umali. Mikert Umali. Nasa Sunday School. Cliver Umali. Jerwin Hernandez. Nerissa Santa Ana. Avrea Fernandez. Sis Dayan. Nakalagay ang pangalan. So anyway, welcome po sa Baliwag Alliance Church. Kami po dito sa BAC ay masaya na nandito po kayo at ikalulugod po ng aming mga puso na kayo po ay makasama po namin ulit sa mga susunod na linggo. Para po sa ating iba pang announcement, maaaring tingnan na lang po natin sa ating mga screens.
Pa po sa ibang announcement, our Bulacan Zone Youth President, Sister Lira Gomez. Lera. Thank you po, Pastor. Magandang umaga po sa ating lahat. At muli, nais ko pong i-announce personally ang aming darating na Bulacan Zone Youth Fellowship on Saturday. Sa Saturday na po ito. Sa lahat ng kabataan ng 13 years old and above, ini-invite po namin kung wala namang kayong gagawin o yung mga anak nyo po ay walang gagawin sa Saturday. So, ngayon po ang invitation ko until today, ang deadline po ng registration for our fellowship. With the team, keep in touch. Ang speaker po natin is si Pastor Justin J. Umangay. Time po natin is 7 a.m. to 3 p.m. at ang venue po ay dito sa Baliwag Alliance Church. Registration fee po is 150 pesos lamang kasama na ang food. Kaya payagan na po natin ang ating mga anak at invite ang ating mga friends. So, mga kabataan, see you on Saturday. Yun po. Thank you. Maraming salamat, Sister Lira. Ngayon naman po para sa ating closing prayer, Pastor I.D. Angeles. Para lang po sa kalaman ng lahat na si Sister Ellie Costes na ating pong ibinalita na kinuha na ni Lord noong nakarang linggo, siya po ay na-cremate. At sa kanya pong pag-cremate doon sa Manila, ililipat po siya dito sa Malolos Alliance Church bukas ng tanghali. Kaya po mayroong nagpahiwatig na nais dumalaw dahil ang kanya pong remains ay nandito sa Malolos Alliance Church Monday hanggang Tuesday lamang po. So bukas po, Monday, mayroon pong pupunta doon ng mga kapatiran mula sa Baliwag Alliance Church. Kung gusto po ninyong sumama, bukas po ito ay alas 5 ng hapon. Makipag-ugnayan lang po sa ating guwapong associate pastor, si Pastor Ian Puentes, dahil siya po ang magiging driver sa ating pong van. Bukas, 5 o'clock po ng hapon. At gusto rin nating ipaalala sa Sunday, October 29, mayroon po tayong mga bisita mula sa Gideon's International Ministry. Sila po ay pupunta rito upang magbigay ng report tungkol sa ministry ng Gideon, at ito po ay in relation sa Missions Sunday. Kaya po nire-request po natin ang bawat isa tayo ay maghanda para sa ating pong offering, special offering para sa ministry partner natin, ang mga Gideons. So sa Sunday po yun. Yun lamang po, tayong lahat ay tumayo para sa ating closing prayer. Muli, Panginoon, sa inyo namin ipinagpapasalamat ang pagkakataong mayroon kaming kalayaan sa aming pong lugar upang marinig ang inyong mga salita. Maraming salamat sa opportunity na ibinigay ninyo na maging bahagi kami ng isang malaking pamilya, ang pamilya ng Diyos. Maraming salamat din na kami bilang mga Pilipino ay pwedeng idulog sa inyo ang nagaganap na gera sa Israel, Syria, Lebanon, at ngayon sa iba't iba pang mga bansa na nakikita namin ang paglaki ng problema. Mayroong mga bansa na naapektuhan at nakikisali sa gerang ito na hindi maiwasan. Amin itong inilalapit sa inyo. Kahabagan ninyo kami sa iba't ibang klase ng mga pananaw. Mayroong mga tao at mga leader na nagdidesisyon na naapektuhan ang mga sibilyan. Kaya aming idinudulog na ang kapayapaan ang umiral sa puso ng bawat isa at mahinto ang gera sa lalong madaling panahon bago pa marami ang tuluyang masawi. Aming inilalapit ang bayang Israel na inyong pinili. Dahil ito, sila ang naapektuhan, sila rin ang gumawa ng paraan at nagdeklara ng gera. Aming dalangin, sa kanila magmula ang kapayapaan
At ang lahat ng ito, dalangin namin, ay tuluyan ng matigil. Maraming salamat po sa aming mga bisita. Salamat sa mga taong nag-imbita sa kanila. At aming dalangin, kayo ang magbigay ng kapayapaan sa puso nila ngayong narinig nila ang inyong mga salita. Ingatan niyo po sila at patuloy na gawing pagpapala sa lugar kung saan niyo sila tinawag. Maraming salamat sa Baliwag Alliance Church. Maraming salamat sa inyong pagpapalang patuloy ninyong padadaluyin sa aming mga buhay. Ingatan niyo kami sa isang linggong magdadaan. Ilayo niyo kami sa kapahamakan. Inyong igawad ang maayos na kalusugan sa amin at sa aming buong pamilya. Ito ang aming dalangin. Sa inyo ang kapurihan, ang kaluwalhatian at kadakilaan, ngayon at kailanpaman, sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, ang lahat ay magsabi ng Amen. Magandang umaga po. Happy Friendship Sunday. God bless.